today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, Ate Ting, ano po ang posisyon sa kama na ayaw ng mga kababaihan? Okay, again po, hindi lahat ng babae ay sasang-ayon sa akin, sa mga sasabihin kong to. Iba-iba po kasi ang mga preference naming mga kababaihan. Tulad din ninyong mga kalalakihan yan. Number 1 na hindi natatagalan na babae ng posisyon. Yan yung tinatawag na 88. Tinatawag natin dating baliktaran yan or 69. Masyado na siyang overrated. Kaya ang bagong tawag sa kanya ngayon, according sa akin, ay 88 ano. So tawagin na lang natin siyang ganun. 88 dahil 8 you, 8 me. So that is 88. So ikaw nakaharap sa genital ng partner mo at yung partner mo naman ay nakaharap sa genital mo. So, depende kung anong klase ng higa ang gagawin ninyo. Pwedeng nakatihaya, pwede namang nakatagilid. Hindi natatagalan ito ng babae dahil marami pong mga babae na naiilang napahalikan yan doon sa mga partner nila. Lalo na yung pinakabutas, nung lubot. Kasi naniniwala sila na ito ay madumi, na hindi naman ito nakakael. Hindi buo yung confidence ng babae kapag dito sila niroromansa. Yung ibang mga babae, nandidiri talaga kapag ginalaw ang kanilang mga lubot. Siyempre, iniisip ng mga kababaihan na labasan ito ng dumi. Bakit pati ba naman ito? Kailangan mo pang tikman. Nagwo-worry silang mga kababaihan na baka may maamoy yung mga partner nila doon or biglang may hangin na lumabas galing doon. So, yung mga ganyang alalahanin, yan yung mga dahilan kung bakit nag-aalinlangan ng mga babae na ipalaro ang kanilang lubot sa mga partner nila. Pero may mga babae din naman, syempre, na ready ipalaro ito sa mga partner nila. Ano ba kasi nakukuhang sarap ninyo dyan? Bakit kailangan ninyong laruin pati butas ng lubot naming mga babae? Ha? Pangalawa, ito yung tinatawag na dog style. Kasi, bakit? Ang dog style po, ito yung may deep penetration. Meaning, kung malaki ang dinadala ng partner mo, at papasok siya dito, masasaktan talaga. Possible ang babae dahil pwede niyang maabot yung cervix ng babae. Pero kung average size ka lang naman o mas maliit sa average size, ito po yung pinaka-recommend na posisyon kung gusto mo ng malalim na pagpasok sa kuweba ng partner mo. So sa may mga large or extra large na size, hindi po ito nire-recommend sa aming mga babae talaga kasi nga malalim ang pagpasok. So, kapag kulang ang lube ng babae, masasaktan po talaga. Pansinin niyo ang mga babae, no? Kapag ganitong nasasaktan na sila, nag-iiba na sila ng posisyon. Pero, hindi naman nila iyon sasabihin sa inyo kasi ayaw nilang makat yung inyong ginagawa. Pero kung average ka lang naman, isa ito sa best position. Masarap din ito sa babae, lalo na kung generous yung pagbabasa nung babae. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pang babae, meron din po tayong pang lalaki. Pangatlo, ito yung standing position. Tapos, yung babae, ilalagay niyo yung isang paa niya doon sa hips ninyo. So, nakatayo kayo, pero pareho kayong nakaharap sa isa't isa. Medyo nakakangawit po ang position na to sa legs or sa knee ng babae. Ang babae, pag nakaramdam na po ng discomfort feeling yan, talagang madidelayed yung pag-orgasm ng babae. Kaya hindi po natatagalan ang ganitong klase ng posisyon. Better siguro kapag ginawa nyo ito, idadaanan nyo lang yung mga posisyon na to, pero hindi nyo pwedeng tagalan ito sa babae. Another position, ito naman yung jump and grind position. Ito yung tipo na yung babae parang tumalon, para siyang kumarga sa'yo at naka-wrap around yung kanyang dalawang hita doon sa balakang mo. So ikaw, nakatayo. Ang babae naman ay nakakarga sa'yo. Yang position na to, kung medyo chubby or nag-gain ng weight ang inyong mga partner, mahihirapan talaga kasi yung position na to, ikaw ang nagdadala ng bigat lahat ng partner mo. So, kung malakas naman ang core mo, wala namang problema sa ganitong posisyon. Yun nga lang, hindi kayang tagalan ng babae na naka-floating siya dyan sa iyong balakang. Kasi yung dalawang paa niya ay nakakapit dyan sa balakang mo.
So, may in and out po na mangyayari sa inyong pareho dyan. Yun nga lang, hindi kayang tagalan ng babae yan dahil nakakangawit po ang posisyon na yan. Lalo na kung hindi nyo naman madalas ito ginagawa. So, kung gusto nyo masanay sa ganitong posisyon, lagi nyong gawin. Pero alam nyo po, ang posisyon na to is very romantic para sa inyong dalawa kasi nakayakap ang babae sa'yo. Very submissive ang position na to. Pero, the more na complicated kasi ang position, mas nagbibigay sa atin minsan ng excitement feeling eh. Kaya lang, siguraduhin mo na may sinasandalan ka na pader kapag ginawa mo ito. Kasi baka mamaya, pareho kayong ma-out of balance. Lalo na ang may daladala ng weight nung babae. Pag nakasandal kasi ang lalaki sa wall, of course, nalilesen yung pressure niya. At nakafocus yung pressure doon lang sa pagpasok na alaga mo sa partner mo. So, ang pakipagtalik po sa mga partner natin ay isa sa magandang foundation. Isa po, hindi lang yan. Pero, malaking porsyento po ang part na yan para maging stronger ang relationship ninyo. Kasi mas nagiging intimate kayo at mas nagiging closer kayo sa isa't isa. So, from 2, become 1. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!